Ibrahim Duyag ay ito ay nag-aral ng theology sa Seventh-day Adventist doon sa Mountain View College, Malay-Balay, Bukidnon. Anong taon yun? 2006, Ustad. 2006. Nag-Muslim siya. Alhamdulillah, dito na siya ngayon sa Qatar. Nag-Muslim. Ilang bisis na siya. Pangatlo mo ng panahon ito makapagsalita dito. Apat. Pang-apat na ba ito? Alhamdulillah. Marami ng mura-mura na minumura ka ng mga kamag-anak mo. Marami na. Marami na po. Marami na. Alhamdulillah po. Ibig sabihin, kumakapal na yung mukha mo. Inshallah. Alhamdulillah. So, nag-Muslim po siya at nagsasalita siya tungkol sa Islam. Yung mga friends niya, kamag-anak niya, minumura na siya. At baka iniisip na nasira namin yung tornelyo. Yun po ang iniisip nila, yung naging satanic na po daw ako. Nagpagamit na ako sa tanim. Nagpagamit ka na. Pero sinirado na nila ina-unfriend ka na nila. Binablock ka na nila. Yun, kasi karamihan sa kanila, ina-unfriend ako, tapos katapos sila akong pagsabihan ng masamang salita, block na kagad. Pero yung account sa Western Union, pinablock nila, wala? Hindi naka-block. Hindi. Ang account hindi naka-block. Naka-block lang sa Facebook. Pero palang account nila hindi na-block. Okay. Pero yung magaling magmura sa'yo, padalahan mo nga kahit 10,000 lang bawat buwan. Hindi na yan magmumura sa'yo. Okay? So ano bang subject na tatalakayin mo ngayon? Ang subject po na tatalakayin natin ngayon ay patungkol po kung ang katayuan ni Propeta Jesus sa relihiyong Islam. Sino po ba si Jesucristo sa Islam or katayuan ni Jesucristo sa relihiyong Islam? Handa ka na ba? Handa na po. Hoy, guitarist. Guitarist, akala ko music. Hindi naman. Ganun, di ba? Yung may amateur, pag tinatanong, guitarist ready na? Hindi. Walang gitara, bawal sa Islam ang gitara. Hoy, sino nagigitara dyan? Bawal sa Islam, ha? According ni Dr. Abu Amina Bilal Phillips, ang string instrument and wind instrument, bawal po, haram po sa Islam. Okay, ibigay po natin ang panahon at ang mikropono ni Brother Muhammad Ibrahim Duyag. Walang palakpakan, ha? Dahil hindi ito tatakbo ng presidente sa Purok, eh. Okay? Brother. Dito ka. Sa Kalagir. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mabagi, ang maawain, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang, at ako rin ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng Allah lamang. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Allah na tagapaglikha na binigyan niya tayo ng pagkakataon dito upang tayo ay magkita-kita. Dalangin ko pa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya kayo ng biyaya maging sa kamalaan ng Pilipinas. Wait, yung Ustad mo? Ha? Yung mic. Salamat din ako kay Ustad Ibrahim na binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagsalita, makapag-share sa inyong harapan bilang isang Muslim na sumusunod at tumatalima sa kautusan ng Allah na tagapaglikha. Mga kapatid, ulitin ko, ang topiko po na tatalakayin natin ngayon ay patungkol po sa katayuan ni Propeta Jesus sa relihiyong Islam. Mga kapatid, mga tagakapakinig, sa madaling salita po, ang mga Muslim ay naniwala po. Direct to the point, ang paniniwala ng mga Muslim, isang salita lang, isang sentence. Ang mga Muslim ay niniwala bilang isang sugo, isang dakilang sugo, si Propeta Jesus na pinadala ng angka ng Israel para sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa madaling salita mga kapatid, o sa madaling sabi mga tagapakinig, si Propeta Jesus ay isang sugo. Saan po natin mababasa? Mababasa po natin sa Quran chapter 5, verse 75, na nagsasabi dito na inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakasabi, ang Mesiyas, Jesus, anak ni Maria, ay hindi humigit sa isang sugo, propeta lamang.
So mga kapatid, maliwanag na ihinayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha na si Propeta Jesus ay sugo o propeta lamang. So, wala nang higit doon. So, kami pong mga Muslim, nagsasabi po, amana sadaka. Kami po ay naniwala dahil po, nakasulat po ito sa banal na Quran. Now, mga kapatid, ang tanong dito, o mga mahal na tagapakinig, ang tanong dito, paano po ba nilikha si Propeta Jesus? Now, ang sagot, mga mahal na tagapakinig, nilikha po si Propeta Jesus sa isang himala. Ha? Himala, kami po ay naniwala kay Propeta Jesus na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ina niya ay si Birhen Maria. Mababasa natin, sinabi kay Birhen Maria na pinuntahan siya ng anghel na nagsasabi doon na Maria, magbubuntis ka, ang pangalan niya ay Mesiyas Jesus. Mababasa natin sa Quran, chapter 3, verse 45 hanggang verse 48. Na nagsasabi na Maria, magdadalang tao ka na ang pangalan niya ay Jesus, Misayas. Ha? Na may mataas na karangalan sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. At siya ay nasa hanay ng mga malalapit sa Allah. At siya ay magsasalita sa tao. At siya ay nasa hanay ng mga matutuwid. So sa madaling sabi po mga mahal na tagapakinig, si Propeta Jesus po ay isang sugo. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Propeta Jesus, isang sugo. Naniwala po kami na nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng himala kay Birhen Maria. At si Maria ay nagsabi, "O aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng anak? Gayong walang lalaking ang humahawak sa akin." Ha? Nagtanong si Birhen Maria doon sa anghel. Ha? Paano daw siya magkaroon ng anak? Wala namang gayong lalaking nakahawak sa kanya. At ang sagot ng anghel, ganyan ang Allah, lumikha ng anumang kanyang naisin kapag kanyang itinakda ang isang bagay, siya ay magsasabi lamang, kun fayakun, maging at mangyari nga. So mga kapatid, nangyari na si Propeta Jesus ay nilikha ng Allah na tagapaglikha para sa angkan ng Israel. Now mga kapatid, bakit po ba nilikha si Propeta Jesus? At ano po ba ang kanyang layunin? Mababasa po natin sa Quran chapter 3 verse 51 na nagsasabi po, katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon, kaya sambahin siya. So sabi ni Propeta Jesus dito sa reliyong Islam, sabi niya, ang Allah ay aking Panginoon. Ang Allah ay aking Panginoon, kaya sambahin siya. So ang layunin po ng Propeta Jesus, kaya siya nilikha dito sa sanlibutang ito, ay para magsabi sa mga tao na ang Allah ay aking Panginoon at sambahin siya. At maging din sa Quran chapter 5 verse 72 na nagsasabi dito, O angkan ng Israel, sambahin ang Allah ng aking Panginoon at inyong Panginoon. Ang sinumang magtatambal sa Allah ay tunay na ipinagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. So mga mahal na tagapakinig, sabi ng Allah subhanahu na tagapaglikha na si Propeta Jesus ay nilikha para sa habag, para sa awa ng Allah sa angkan ng Israel. At nagsasabi siya na kung hindi kayo maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang apoy ang magiging tirahan ninyo. At sa Quran chapter 61 verse 6 nagsasabi rin, O angkan ng Israel, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo na nagpatutuo sa Torah ni Moises. So sa madaling sabi mga kapatid, ang Muslim po ay naniwala kay Propeta Jesus na isang sugo lamang, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya dito sa banal na Quran na angkan ng Israel, katotohanan, ako ay sugo. Ako ay sugo. Madaling salita, isang propeta. Wala nang higit pa doon. Now mga kapatid, pagdating ng araw o pagdating ng paghuhukom, araw ng paghuhukom, si Propeta Jesus ay sasaksi sa bawat isa sa atin. Saan po natin mababasa? Sa Quran, chapter 5, 116, verse 171. Sabi ng
So sino ang nagsasabing sugo? Ang mga Hudyo nagsasabi ring sugo ni Allah, anak ni Maria. Pero ang sagot ni Allah, ng Allah, na tagapaglikha, datapot, siya ay hindi nila napatay. Gayon man, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Ha? Hindi napatay, hindi naibayubay sa krus. Ha? Yung hindi naipako sa krus. At ang may pagkakahidwa, ha? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan. So anong sabi nila? Puspos ng alinlangan. So ang hindi naniniwala o ibang paniniwala ay puspos ng alinlangan. Na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa kahaka. Ha? Wala silang sinusunod maliban sa kahaka. Sapagkat katotohanang siya alalaong baga, si Jesus, anak ni Maria, ay hindi nila napatay. So maliwanag po dito sa banal na Quran, mga mahal na tagapakinig, na si Propeta Jesus, inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha kay Propeta Abraham sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, na isulat dito sa banal na Quran, na si Propeta Jesus po ay hindi namatay. Hindi po siya namatay. Klaro po. At kami po bilang isang Muslim na sumusunod sa kautusan ng Allah na tagapaglikha, tumatalima, ay naniniwala po kami sa pagbabalik ni Propeta Jesus, na papatayin niya yung Antichrist, yung Dajjal ang pangalan, at yung mga baboy, papatayin niya yung mga ribulto, mga krus-krus, wasakin niya yung mga yun. Dahil hindi ito ang kanyang katuruan. Sabi ni Propeta Jesus, sambahin ang Allah. Quran chapter 5 verse 116 hanggang 117, sambahin ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. At ako ay sasaksi habang ako ay kasama nila at nang ako ay bawiin mo. Sabi niya sa Allah na tagapaglikha. So mga kapatid, kung may mga katanungan kayo, ang mga Muslim po ay naniwala kay Propeta Jesus na isang sugo at wala nang higit doon. Kami mga Muslim, kahit maging mga taga-Israel, angka ng Israel, ay hindi na nila tinanggap si Allah, si Propeta Jesus na kailang sugo. Kami mga Muslim, lubos po namin tinatanggap si Propeta Jesus bilang isang sugo, isang dakilang sugo ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa habag niya sa angka ng Israel. Wa akhira dawa walhamdulillahi rabbil alamin. Kung may mga katanungan kayo mga kapatid, magtanong po kayo at mayroon po kayong mga regalo sa inyo. Balik ko na po. Maraming salamat, Brother Muhammad. Dito tayo ngayon sa question and answer forum. Kung mayroong mga katanungan, pwede kayong magtanong. Ano? Mamaya na. Bibili ko lang eh. Hindi mo. Kung wala, ay susunod si Brother Nasser. O ipunin nilang lahat ng mga katanungan para may isa na lang, ano? Para magsalita si Brother. O si Brother, may tanong dito. Halika, Brother. Okay, may tanong. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum. Brother, saan po magaganapin yung yung araw ng paghukom? Saan or kailan? Saan? Dito sa mundo gaganapin yun. Sandali, i-clarify. Ang tanong po ni Brother, clarification, saan po gaganapin? Ang sagot po ni Brother ay dito sa mundo. Alang-alang naman, no? Gaganapin sa ulap. Imposible naman siguro na ang araw ng paghukom gaganapin sa labas or sa Pluto, sa Neptune. Dito tayo sa mundo, Earth ang pangalan. So, ang araw ng paghukom dito sa Earth. So, baka ang gusto mong tanungin, lugar, specific na lugar. Ang specific na lugar. Ang sa Islam po, sa araw ng paghukom, ay hindi po lang ay dito sa Middle East. Ang mundo, brother, kung in the sight of Allah, ang mundo, or i-compare natin ang mundo sa universo, para lang itong isang alikabok. Just, parang alam mo alikabok, kuha ka ng alikabok sa diserto, compare of the vast universe, stars, manglaki mga stars, ilang billions of stars, trillions of stars. Hindi ka nabibilang eh. Dahil nga ng mga sabi ng mga scientists, the more they will invent radio telescope,
the more and farther the telescope, the more discoveries they will have. Ibig sabihin, kung powerful na ang kailang teleskopyo, mas marami sila nakikita na hindi na nakita. At sabi pa sa kanila, until now, the universe is still expanding. Expanding pa ang universo. So, ang tanong mo, balik sa yung tanong na saan po gaganapin, ay dito po sa mundo. Okay? Kasama na sa Pilipinas, kasama na sa Amerika, kasama na sa gitnang silangan. Okay? Yung sabi mo sa Arafah. Ang ibig sabihin yung sa Arafah, yung mga Muslim, iipunin. Yung mga Muslim. Ha? Pero hindi lang ibig sabihin na ang araw ng paghukom ay sa Arafah. How about yung sa Pilipinas? How about yung sa Amerika? How about yung sa Bosnia? Ha? So, ang punto sa Islam, sa hadith, na ang mga Muslim ay ipunin sa Arafah. Okay? Pero yung araw ng paghukom, sabi ng araw ng paghukom, brother, kasi ang hukman, di ba lang Muslim eh? Ang hukman, lahat ng tao sa mundo. Okay? Lahat ng tao sa mundo. At ang bundok ay mawala, mapatag, mawala ang bundok. At ang langit ay parang carpet na nilukot ang carpet ang sky. So ang specific na nabanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim ay ipunin sa Arafah. Kailan? Walang isang nakakaalam. Okay? Pero hindi man lang Muslim ang husgahan eh. Pati ang mga hindi mga Muslim ay husgahan din sila. Okay, brother. Halika nga. Sa mga Chinese at saka sa mga India. Microphone. Nakalagay sa television, Harap na harap. ang araw na ito, katapusan na ng mundo sa mga Chinese. Pero, totoo kaya? Bakit nandito ka pa? Yun, Akala nasa ko, television. Chinese ka kasi, mukha mo. Sa television. Ngayon daw magunaw ang mundo. Kala sila ay nagluksan na Nagluksa, nagundaw ng mundo. Okay. Sagutin mo nga. Bungoton, tanong niya. Halika. Regalo. Kung ganun ang paniniwala ng mga Chinese, mga tao, mga Chinese, mas makapangyarihan pa sila sa ala na tagapaglikha kung ganun ang kanilang paniniwala na magkukunaw na yung mundo. Kasi walang ibang nakakaalam lang eh, kundi ang God Almighty lang. Si ala tagapaglikha lang ang nakakaalam nito. Kaya huwag tayo maniwala doon sa mga tao na yun kasi kaparehas lang natin yung mga yun. Inshallah brother, nasagot ko yun. Tayong mga Muslim, kahit ilang bisis pa lang, milyon pa lang sasabihin na magunaw ang mundo, tayong mga Muslim, hindi daling maniniwala. Bakit? Bago magunaw ang mundo, sa Islam na pananampalataya, ay darating ang tinatawag na major signs. Major signs. Isa sa mga major sign, ang araw ay sisikat sa kanluran. Babalik si Jesucristo. At ano pa, dalabas yung tinatawag na Antikristo, na isa lang ang mata. Napapatay siya ng tao, bubuhayin niya ang tao, papaulanin niya ang diserto, papatubuin niya ang mga tanim, papalabasin niya ang mga ginto, lahat ng mga precious stones, utusan niya ang lahat ng mga mamahalin, ruby o perlas, utusan niya ito. And then, ayon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilipad sila papunta sa kanya like bees. Yun yung mga bees, yung sa Bisaya, putyokan. Ilalabas pa yan. Tapos mangyayari ang digmaan, ang digmaan ng panahon, malaking digmaan, na wala na pong walang wala nang makuha sa patay, wala nang mag-asikaso sa patay. At darating yung mga tao na mga maliliit na tao, kung saan sila yung mga ang magog, dadaan sila doon, kung anong madaanan nilang tubig ay maubos inumin, kadaan sila ng mga damo, ay maubos ang damo. Yan ang mga major sign. At darating pa yung parang yung magsasalita na hayop, yung parang halo. Ano bang halo? Parang sabihin natin parang lizard na malaki or parang alligator na malaki ang magsasalita. Wala pa yun. Ang major sign, isa wala. Ang mga minor sign, nangyayari na. Pero isa sa mga major sign, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's like yung naputol yung beads ba? Yung kung naputol yung yung beads, yung rosary. Parang ganun pag naputol, di ba? Sunod-sunod na. Sabi, ganun ang major sign. Sa major sign wala pa eh. May araw pa. Kailan ba sumikat ang araw? Saan sumikat ang araw kanina? Nandito pa sa silangan. Pag sumikat na sa kanluran, yun, maghanda na tayo. Dan dito na si Jesucristo, maghanda na tayo, malapit na.
Pero yung sabihin nila, magunaw na ang mundo, oy, niloko lang dyan. Ang iba, negosyo yan eh.